Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang umaga Pilipinas. Muli nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kumpirmado. Sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok po dito sa ating programa. At syempre sa ating mga kababayan sa abroad na palagian po natin nakakasama dito sa ating programang Kumpirmado, at maging sa ating mga bago mga subscribers, naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang tinatalakay dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre lagi po natin pinapakiusap sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga masusugid natin mga taga-subaybay, na wag po kayo mag-skip ng ads, na sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan natin ito pong kalabisan ako ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, na kung saan ito mga nakarang araw lamang po mga minamahal ko mga kababayan, ay marahil ho ay marami hong nakapanood sa in-upload ho ng ating mga kababayan kasundaluhan, na kung saan ay tila baga ay nagmisto lang mga bandido o mga pirata itong Chinese Coast Guard ng China. Sinabi po ng hepe ng militar ng Pilipinas o ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines noong Martes na kinuha ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na food pack na ibinaba ng isang eroplano para sa mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa isang territorial outpost na napaligiran ng mga sasakyan pandagat ng China sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Sinabi ni General Romeo Browner na maaaring naghinala ang mga tauhan ng Chinese na ang mga pakete ay naglalaman ng mga construction materials na nilayo na para palakasin ang isang kalawang na barko ng Philippine Navy na sumadsad sa Second Tomas Shoal upang magsilbing outpost ng Pilipinas. Matapos matuklasan ang pakete na naglalaman ng pagkain, itinapon nila ang mga bagay na kinabibilangan ng bigas at biskwit sa dagat, sabi ni Browner. Hindi agad nagkomento ang mga opisyal ng China sa pahayag ni Browner, ngunit paulit-ulit nilang sinabi na ang shoal kung saan sinadyang i-ground ng militar ng Pilipinas ang Navy ship noong 1999 ay pag-aari ng China, at hiniling na hilain ang barko ang mga operasyon upang muling mag-supply ng mga puwersang Pilipino sa nakaground na barko ay humantong sa mga sagupaan at banggaan sa mga barko ng China Coast Guard o sa Chinese Coast Guard na puminsala sa mga supply boat ng Pilipinas at nasugatan ang ilang tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas.
Ang airdrop noong Mayo 19 sa Second Tomas Shoal ng militar ng Pilipinas ay nagbunsod ng karera ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy personnel sakay ng maliliit na bangkang dimotor para kunin ang 4 na pakete na kuha ng mga Pinoy. Ang 3 sa mga lumulutang na pakete at nakuha ng mga Chinese ang isa. Sinabi ni Browner sa mga mamamahayag sa isang pulong balitaan. Matapos itapon ng mga Chinese personnel ang mga pagkain, nakuha ng mga Pilipinong sailors ang ilan sa dagat, ngunit basang-basa na ang bigas at hindi na makakain aniya. Ang pagkilos na ito ng pagkumpiska ng aming mga supply ay labag sa batas, sabi ni Browner. Wala silang karapatang kunin ang mga gamit namin, which are actually food item and some medicines. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, talagang nakakalungkot ho. Nung napanood ko ho ito, parang nasabi ko na sa sarili ko na hindi na to dati sinasabi lang natin dito, hindi na makatao tong mga to. Pero ngayon ho, ang sinasabi ko na ngayon, maliban na hindi sila mga makatao, mga bandido na sila. Mga bandido, mga tulisan, mga mananakop, na kung saan ay makikita ho natin sa kanilang mga kinikilos. Siguro ito na yung napanood natin na isang banta na sinabi ho ng tagapagsalita ng China na tanggapin ninyo ang mangyayari. So, sa pangyayari hong ito, mga minamahal ko mga kababayan, maaaring nagbaba ng utos ang mga opisyal ng China na sadyaing ganituhin ang ating mga kapwa Pilipino o yung ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa mandali ho panoorin natin at pakinggan natin mabuti kung papaano binaboy ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga kapwa Pilipino na kung saan ay nagbubuwiso ng buhay para po sa ating inambayan. Panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Yung pala ilabangan nila. Lako! Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Kinuha nila yung para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item Oo, talihan, lagat nila. Yung item yung lapitan nyo, yung item. May nahulog. Huli niya nahulog, pangkain na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. Ha? Nahulog. Yung item pa ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Lako. Lako, meron pa parachute, Loko to. Yan, nagkita talaga nila. Ako, babagay lata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute.
Lain, dalhin sa Pangura. Make sure na ako na video ha. Video. Pinaoras na sila, sir. Doko. Sa Bahura, babanggain kayo. Pangura lang kayo, Pangura. Dalhin nyo sa Pangura. Mahulog, sir ba? Huwag nyo ipakuha. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa Gandam. Sir, pakiyan pa rin, sir. Yung mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover kayo ang unang paragraph. Ako natin, ako. Hey! Patayin na yan, patayin! Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Nakita naman ho ninyo siguro kung papaano ho nila dito sa nakikita kong video, kumukulo po ang dugo ko, sa totoo lang. Walang mapaglagyan yung galit ko ngayon sa nakikita ko, na para bagang pero sa kabilang banda, siguro, kasi sa nakikita ko po dito, marahil nga dahil nga sa ayaw nilang i-kumpuni o kumpunihin ng ating gobyerno yung nagiging outpost po ng ating mga kasundaluhan. Siguro nung nakita nilang may parating na dito na tulong, nakita nila sa himpapawid na parang nakaisip ng paraan ang Pilipinas na hindi na doon ipadaan sa dagat kasi nga laging binobomba. So umiiwas po ang Pilipinas sa anumang mga kaguluhan. Pilit po nating iniiwas yung ating bansa, ating sarili sa kaguluhan. Kaya ang naisip na lamang ho ng ating gobyerno o siguro ng ating hukbong sadatahan para naman na maiwasan na masaktan yung ating mga kababayan dahil nga kung maaalala ninyo, nung naghatid po ng pagkain yung ating mga kababayan, maliban na mayroon hong nabalian ng paa, may nasugatan at maliban doon, mayroon pong mga kumbaga mayroong mga nasira, no? Kaya naisip ng ating gobyerno na sa ganung paraan na lamang maghatid ng pagkain. Pero sa kabila ng mga ito ay patuloy na talagang para bagang nagmimistulang mga pirata itong mga China o Chinese na kapag mayroong mga bangkang mayroong dalang pagkain ay hinaharas nila. Pero sa kabilang banda naman, marahil hindi talaga nila dito sa nakikita ko naman, kasi kung purpose nilang kunin yung pagkain ng ating mga kababayan, hindi nila itatapon hindi nila itatapon, kundi kukumpiskahin nila. Kukumpiskahin. Low battery. Please charge. Please charge na daw. Okay. So, yun mga minamahal kong mga kababayan. Yun po yung nakikita ko O marahil kaya naging aktibo itong mga ito dahil nga sa iniisip siguro nila na baka ito ay iba na. Baka ito ay maaaring armas na makapagpapalakas sa puwersa ng ating mga kasundaluhan dyan sa Sierra Madre. O maaari ito yung mga kagamitan para ma-repair yung kanilang outpost dyan sa
sa Second Tomas. Ha? So, marami yung posibilidad na naiisip nila. Pero sa kabilang banda, kung sasabihin ng mga Chino, o bakit ganyan, bakit ganito, bakit kailangan na ipadaan nyo sa baka niradyohan yung ating hindi sumagot. Karapatan natin hindi sumagot sa kanila, sila nga naalala nyo, pag niraradyohan sila ng ating mga kababayang mga kasundaluhan, hindi naman din sila sumasagot. Diba? Naalala nyo yung ating mga kababayan na pumunta doon sa karagatan na napakaraming bangka na tawag doon, yung atin to. May nakasulat na atin to. Niraradyohan sila. Pero sumasagot ba sila? Hindi. Nakakatakot yung kanilang mga nagiging reaksyon. Ngayon, sa nangyari hong ito, mga minamahal kong mga kababayan, nung ginawa po nila ito, gumawa po agad ng drama. Gumawa po agad ng istorya itong mga Chinong ito. Para magmukhang sila yung naaapi. Pero kahit ano pang gawin nila, dahil tayo nga po ay may video naman, nakuwanan sila ng video kung papaano sila mangharas, papaano nila binababoy ang ating mga kababayan sa sarili ho nating teritoryo, ay hindi po sila makakaiwas Low battery. sa kanilang pasensya na ho kayo dahil nga po sa wala naman tayong kuryente pa hanggang sa ngayon, kaya kailangan natin ng generator. So mabalik tayo. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Dahil nga sa, di ba? Pero ang tanong ho, mga minamahal kong mga kababayan, ano ang gagawin ngayon ng ating gobyerno sa nangyari hong ito? Anong gagawin ng ating mga senador? Anong gagawin ng ating mga nasa Kamara o nasa Senado? Alam nyo, sa mga nangyayaring ito, tingnan nyo pagmasdan ninyo, suriin ninyo, tahimik na tahimik ko si Sara Duterte. Wala siyang nagiging reaksyon dito. Tahimik yung mga alagad ni Duterte. Katulad ni Robin Padilla. Ito po yung mga alagad niya. Nakaisa niya sa kanyang balak na ipasakop ang ating bansa sa China. Please charge. Pasensya na ho kayo talagang wala na. Halos maubos na yung ating battery. Ito ay tinitipid ko lang talaga dahil nga ang tawag dito battery bank. Tama ba yun? O bank charger ang tawag dito. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, mabalik ko tayo. Ano ang masasabi ngayon ni Robin Padilla, ni Bato, ni Bongo, ni Amy Marcos? Sasabihin ba magdadrama na lang ba sila? Kunyari, magpapakita sila, nagalit sila? Mga kababayan ko, dito dapat masubukan natin kung talagang mahal ni Robin Padilla yung kanyang bansa. Siya ang magdala dyan. Siya yung sumakay doon. Siya yung sumakay doon sa mga bangkang maliliit na yon na hinaharas ng mga Chinese Coast Guard nang malaman niya kung gaano kahirap, gaano katindi yung nararanasan ng ating mga kababayan na nagbubuhis ng buhay dyan sa karagatan na kung saan pinaglalaban nila dahil nga naman tunay na tayo ang nagmamayari. Ano ang magiging reaksyon dito ng ating Pangulo? Kasi may binitawan na siyang salita na ang sabi niya, hindi tayo papayag na pagka merong dito
nasaktan man o nasawi, eh dito po mga minamahal kong mga kababayan, desidido yung mga Chinong ito. Napatayin kasi makikita mo nga sa video, talagang binubunggo na. 99% malapit na ho sa kapahamakan yung ating mga kababayan. Nararanasan na nila yung kapahamakan. Di ba? Nasa panganib na yung buhay nila. Yung bigas na dapat sana'y sasaingin sa loob ng ilang araw, eh ang nakinabang ho, dagat. Mga isda. Paano papapakinabangan ng ating mga kababayan yung bigas na nalunod na sa tubig, nabasa na sa tubig dagat? Hirap na nga sila, nagsasakripisyo na nga sila. Kaakibat pa dito yung panganib, pangamba, takot. Kahit mga sundalo yung mga yan, nararamdaman pa rin nila yung takot kasi mga tao yan eh. Di ba? Kaya nga ang tanong natin dito, ano ang magiging reaksyon dito ni Robin Padilla? Kasi siya yung mayabang dyan eh. Siya yung umaasta na para bagang kung sino. Pero sa bagay, wala na tayong aasahan kay Robin Padilla na magsasalita siya. Kakampi siya sa ating mga Philippine Coast Guard dahil nga sa unang-una, inamin niya na eh. May lahi siyang Chino. Pangalawa, naalala niyo yung nagsalita si Robin Padilla. Ano yung mga sinabi niya? Hindi ba't halos pinamukha niya sa taong bayan o sa bansang ito na tayo pa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema dyan sa pinag-aagawang isla na kung saan hindi naman tayo nakikipag-agawan, sila ang nakikipag-agawan na kung saan tayo ay nakikipaglaban lamang sa karapatan ng ating bansa. Diba? Lalong-lalo na sa mga ni Duterte, sa side ni Duterte. Dahil kung si Duterte naman ang tatanungin mo, mas malala. Diba? Kaya nga pinapasok yung mga Chino dito sa ating bansa dahil may agreement na sila. May usapin na sila ni Xi Jinping. Dahil gusto nga ni Duterte maging probinsya na tayo. Kaya winelcome ni Duterte lahat ng mga Chino. Sige, pasok na kayo. Ituring nyo na parang inyo itong bansa. Pumasok na kayong lahat. Akong bahala kasi ako ang presidente. Ako masusunod. Walang iimik, walang magrereklamo kasi ako ang batas dito. Pag may nagreklamo, papatayin ko. Ganun niya pinalaki yung ulo ng mga Chino dito sa ating bansa. Kaya tignan nyo, pumunta kayo sa mga village. Pumunta kayo sa mga subdivision. Karamihan ho dyan na naglalakihang bahay, mga bahay ho yan ng mga Chino. Kaya sa nangyayari hong ito, mga minamahal kong mga kababayan, naniniwala ko na parang iilang senator lang uli ang makikipaglaban talaga dito at magsasalita. Magbibigay ng reaksyon. Kung magbigay man ng reaction itong si Sara, si Bato, si Robin, at iba pang mga tao o mga ulupong ni Duterte, yun ay pakitang tao na lamang. Ha? Pakitang tao na lamang dahil itong mga ito ay sang-ayon sila sa mga komunista. Ha? Sang-ayon sila sa mga komunista. Tulad ni Duterte na pinuno na ng komunistang grupo na dati ay pinamumunuan ni Joe Masiso na nabubuhay pa, na ngayon ay si Duterte na po ang kinikilalang National Supreme. Mga minamahal ko mga kababayan, ako bilang isang Pilipino, hindi ko maatim na makitang ginaganito yung ating kababayan o ating mga kababayan. Para tayong pinasok sa sarili nating pamamahay,
para tayo pinasok sa sarili nating pamamahay at binastos, ginulo, binulabog. Sa nakikita kong ito, mga minamahal kong mga kababayan, wala itong pinagkaiba sa ginagawa ng mga dating mga dayuhan dito sa ating bansa na pumasok para lamang matakot yung mga Pilipino. Binabalahura nila, sinasaktan nila, inaagawan nila ng kung anong meron tayo. Nakakalungkot isipin, ewan ko lang sa mga kababayan natin kung ano yung kanilang nagiging reaksyon dito. Kung ano ang laman ng isip nila. Pero kung ako ang tatanungin, sa ginagawang ito ng mga Chino, dapat, kasi nakikita ko dito, mga minamahal ko mga kababayan, unang-una, talo ho tayo pagdating sa equipment o sa mga kagamitan. Tingnan nyo naman, ilang pirasong tao lamang ang sakay doon sa maliit na bangka? 4 o 3. Samantalang yung humahabol sa kanila, ang laman ng sasakyan nila ay halos 10. So lamang na sila ng 7. Diba? Lamang na sila ng 7. Mga minamahal ko mga kababayan, kung titignan nyo ho dito, kung titignan nyo ho mga minamahal ko mga kababayan, yung isang barko, isang sasakyan ng Chinese Coast Guard, ilan sila? Halos 10. Halos 10. Samantalang 3 o 2 lang yung nakasakay doon sa maliit na bangka ng ating Coast Guard o ng ating Navy. Mga minamahal ko mga kababayan, pero alam nyo kung yung naghahatid at yung laki ng bangka na ginagamit natin kapareho nila, malamang magdadalawang isip itong mga Chinong to. Dahil ang pagkakaalam ko sa mga Chinong ito, matatapang to unang-una kapag alam nilang mas marami sila, mas malaki sila. Diba? Sana maisip ito ng mga senador, lalong-lalo na sila Bongo, sila Bato, si Robin Padilla. Sana yung mga ninanakaw ninyong bilyones, sana isang araw man lang marinig namin, i-volunteer nyo na. O ito, tutulong na namin ito bilang mga tunay na Pilipino. Pero hindi mangyayari yun dahil sinabi na nga ni Robin Padilla na isa siyang Chekwa. May dugo siyang Chekwa. Kaya lumalabas na kahit anong mangyari, sa mga Chekwa siya kakampi. Kasi dugo nga yung pinag-uusapan dito Lalo na si Bongo. Sa ayot sa gusto natin, kitang-kita naman natin sa itsura ni Bongo. Sino ba yung nagpakilala kay Duterte, kay Michael Yang? Di ba si Bongo? Kawawa yung ating mga Philippine Coast Guard, yung mga natin. Habang hinahabol sila ng 10 katao, 2 lang sila, kaya malakas talaga ang loob ng mga ito. Maliban na malaki pa yung mga bangka na ginagamit ng mga kalaban natin, yung sa atin halos hindi na nga lahati sa bangka nila. Paano ba naman, imbis na yung iba budget para dyan, ay nananakaw pa, napupunta pa sa bulsa ng iba. Pero ganun pa man, kahit pa paano, buti na lang yung ating mahal na Pangulo ngayon, na nagagawa niya kahit pa paano na paraan na mabigyan ng katugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayang talagang nagbubuhis ng buhay dyan. Tignan nyo si Robin Padilla kaya ang ilagay natin dyan. Si Robin Padilla kaya yung natin dyan para maranasan niya talaga. Para mawala yung mga kahambugan niya. Tapos magsasalita na naman si Robin Padilla dito, babaliktarin na naman niya. Ipapamukha niya. Tingnan nyo kung gaano kahusay itong mga Chinese na to. Nung tapos nilang babuyin, halos lunurin yung ating mga kababayan dyan,
Gumawa sila ng istorya na tinutukan daw sila, inano daw sila. Eh kung ako yun nandiyan, talagang pagbabariling ko yan eh. Kasi sagad-sagara na yung ginagawa nila eh. Eh ano ngayon kung mamatay ako na lumalaban? Kung ito naman ay para sa bayan, pag yung mga yan tinira mo, sisiguraduhin ko, magdadalawang isip yung mga yan. Kaya nga kung ako lang ang senador dito sa ating bansa, isa sa magiging layunin ko, isa sa magiging mission ko, ubusin lahat ng Chino dito. Sa sobrang galit ko ngayon, uubusin ko ang pera ko para lipulin na lahat ng mga Chino na nandito sa ating bansa. Wala akong ititira. Para malaman ng China kung anong ginagawa nilang kahayupan. Ewan ko lang kung anong masasabi ngayon ng ating mahal na Pangulo. Ewan ko lang kung ano yung kanilang magiging reaksyon. Baka mamaya, salita na naman. Ako hindi ko kini-question, hindi ko inaano yung kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Pero, ilang taon na ba natin tinitiis? Magmula pa kay Gloria Macapagal Arroyo, yung panghaharas ng China. Hanggang kailan tayo iiwas? Eh, ito na nga, umiiwas na nga, gumawa na nga ng lahat ng paraan para lang makaiwas sa ginagawa ng mga Chinong yan. Dahil nasasaktan na yung mga Pilipino sa mga ginagawa nila. Dito, sa nangyayaring ito. Ha? Eh syempre, sino ba nagbigay sa atin ng lakas ng loob para lalong ipaglaban ng teritoryo ng ating bansa? Di ba? Dahil na rin sa mensahe ng ating mahal na Pangulo. Pero sana, huwag hanggang bibig lang. Sana, huwag yung nagsasalita ka lang. Sana, huwag yung kunyari concerned ka. Sana sa pagkakataong ito, pasensya na kayo mga kababayan, hindi ko naman sinisisi sa ating Pangulo. Kasi sa nakita ko kasi, tingnan nyo gaano kaliit yung sasakyan natin. Ikumpara sa mga sasakyan ng mga nambabalahura sa atin. Wala sa kalahati yung ating sasakyan. Kaya nga, ang ibig sabihin ko po, ang punto ko po dito, sana maisip ng ating mga nasa gobyerno na, teka, babawasan ko muna yung aking ninanakaw kada taon, kada buwan. Para naman yung aking mga ninanakaw ay maipondo talaga, maibigay doon sa mga ahensya ng ating bansa na nangangailangan talaga ng kagamitan. Ngayon, alam nyo na ganun karami sila kapag ka nanghaharas. Anong gagawin natin? Pananatilihin na lang ba natin na yung ating mga kababayan na naghahatid dyan ay ganun pa rin kaunti? Pag 10 sila, tapatan natin. Yan ang ibig sabihin ko. Dapat nga yung Sierra Madre na yan, dapat yung Sierra Madre na yan, may mga nakapaligid dyan na barko natin. Pero bakit wala? Kung inalalayan yan ng barko natin, at kung talagang mayroong pag-ibig ang ating mga mambabatas, ang ating mga nasa gobyerno, madali na magkaroon ng pambomba o tubig. Tawag nito, yung pinambobomba ng Chinese sa ating mga kababayan. Total, wala naman napupuntahan yung 3 billion na kada taon na nakukuha ni Robin Padilla, ni Bongo, ni Bato. At ng iba pang mga senador dyan katulad ni Amy Marcos. Bakit hindi natin ibili ng mga equipment na magagamit ng ating mga kababayan? Bakit takot na takot tayo? Mga kababayan ko, ito po yung palaisipan eh. Alam naman natin lahat sa atin yan, pero bakit hanggang ngayon yan pa rin ang itsura ng Sierra Madre?
Bakit hanggang ngayon hindi yan ma-repair ng maayos? Bakit para bagang tayo pa yung natatakot na gawin yung gusto natin sa sarili nating lupain? Ngayon, ganun pala yung estilo ng mga Chinese na yan. Anong dapat natin gawin? Anong susunod na dapat natin gawin? Kung ako ang nandiyan dyan, ako yung nasa gobyerno, ako yung may kapangyarihan, sasabihin ko, okay, ganito. Total, hinaharas kayo ng dalawang yan, magdala tayo ng 8. 8 na magdadala ng pagkain. Tignan ko kung maharas pa tayo yan. Tapos tapatan natin yung dami. Wala parang nakikita ko, may kabubuhan din yung mga namumuno dyan. Ngayon, alam nyo na may nakaabang na ganon. Wala ba tayong telescope dyan? Wala ba tayong kagamitan na para malaman na mayroon palang nag-aabang ng mga buhaya? Sana, kung magbababa na lang din naman ng pagkain, bakit nyo pa nilayuan? Bakit hindi nyo na lang tinapat mismo doon sa Sierra Madre? Nang sa ganon ay hindi magkaroon ng ganong uri ng habulan na nalalagay sa panganib yung ating mga kababayan. Masasabi ko rin minsan may kabubuhan din yung mga Pilipino Sanay na sanay magpahabol Hindi ako nagagalit dahil kung ano man. Minsan nagagalit na ako dahil minsan may katangahan na rin ng mga Pilipino. Alam nyo na laging nakaabang yung mga buhayang yan, yung mga piratang yan. Bakit sasadyain nyo pa na ganong kalayo yung distansya ninyo mula doon sa kahatiran ninyo? Sinasadya nyo ba magpahabol? Sa totoo lang, hindi ko sinisisi dito yung mga kababayan natin. At sinisisi ko dito at pinaparinggan ko dito yung mga opisyal na bobo. Palibasa kayo, nakaupo lang sa opisina nyo. Pero yung mga kababayan kong ito, nagbubuhis ng buhay. Nagmamando lang kayo. Nakita nyo na ganun karami yung pwedeng sumalubong. Bakit sinasadya nyo na dalawa lang yung sumakay doon at maliit pa yung dala nilang bangka? Mga putang ina ninyo, nasaan ba yung pera ng ating gobyerno? Bakit hindi kayo makabili ng ganun din kalaking bangka? Yan ang tanong Bawat politiko nakakabili ng sandamukal ng mga naglalakihang mga lupain, mga building, etc. etc. Bakit hindi kayo magkaisa para makalipol ng pera para magkaroon din ng ganito kaganda? Kalaki yung mga Pilipinong kababayan natin na nagbubuhis ng buhay dyan sa karagatan na kung saan pagmamayari pa natin. Mga santambak na mga inutil at mga magnanakaw kasi kayo. Kung hindi mga sarili ninyo ang inuuna ninyo, di dapat hindi tayo nagkakaganito o nagkakaganito. Palibasa kasi karamihan ng mga opisyal dito sa ating bansa, inuuna yung kanilang mga tiyan, mga sarili, yung mga bulsa, kaysa sa kapakanan ng ating bansa. Dahil kanya-kanya tayo, wala tayong pakialam sa nangyayari sa ating bansa, kaya tayo nagkakaganito. Kayang-kaya tayong bastusin, babuyin na mga katulad ng to. Mga kababayan, hindi ko naman sinisisi lahat sa ating mahal na Pangulo. Pero ang ibig sabihin ko lang, sana gumawa siya ng isang panawagan. Para naman hindi tayo lagi yung sawang-sawa na ako, nakikita ko lagi tayo yung binababoy Sawang-sawa na ako sa mga napapanood ko, naririnig ko na lagi na lang tayo yung naaapi o naaapi. Wala bang magawa yung ating gobyerno para man lamang makatapat tayo sa mga pangbabastos, pambabalahura ng mga Chinong ito? Ewan ko kung anong magiging reaksyon
Baka mamaya magsasalita na lang doon sa press con yung si Browner, o ano na naman sasabihin ng ating Pangulo, hanggang salita lang. Hanggang dyan lang. Ewan ko ha. Ako, sumusuporta ako sa ating Pangulo. Pero kapag lagi na lang ganito, baka isang araw magulat na lang kayo. Wala eh. Maghihintay pa ba tayo na may mamatay na dyan? Ay nako. Alam ko matalino ang ating Pangulo, matalino yung mga nasa gobyerno, matalino yung mga niloklok natin. Pero parang sinasadya eh. Na kaya naman natin bumili kaya natin tapatan yung mga sasakyan na yan eh. Di ba? Ngayon, kung hindi lang din naman kaya tapatan at ayaw maglabas ng pera yung ating gobyerno para matapatan itong mga to, huwag naman natin ibuhis yung buhay ng ating mga kababayan na walang kalaban-laban. Kayo dyan sa gobyerno, kayo mga senator, kayo mga congressman, kayo dyan sa nakakataas. Palibasa, hindi naman kayo yung ang punto ko dito, hindi kasi kayo yung pumupunta doon. Hindi kayo yung nagbubuhis ng buhay doon. Nagiging laman ng usapin sa social media, maging sa mga TV networks, yung mga nangyayari dyan. Ewan ko kung sinong presidente ang makakagawa ng paraan. Kasi sa nakikita ko ngayon, sawang-sawa na ako eh. Lagi na lang ganun eh. Pambobomba, nagsalita yung Pangulo, nagsalita yung mga nasa Senado. Ano nagawa? Wala. Kung tutuusin eh, alam ko nag-aral naman ng strategy itong mga to eh. Nag-aaral naman itong mga ito ng pamamaraan. Teka, para hindi tayo agarbyado, may nakaabang na mga ganito, etc. Ganito gawin natin. Para walang masaktan, walang mahirapan, walang matapon na pagkain. Di ba? Pero parang sinasadya eh. Hindi kaya sinasadya to na maging ganito para matabunan yung mga ibang usapin? Ha? Hindi kaya sinasadya to? Para makakilos yung mga Chino dito sa loob ng ating bansa? Para mapokus tayo sa usapin na to habang ginagapang na tayo ng mga Chino dito sa ating bansa? Ewan ko lang pero yun ang nasa isip ko. Alam nyo nang may nakaabang na ganun kadami, sasadyain mo doon ka, nagpapahabol ka ng sadya. Sino nag-utos nun? Kung ako yung sundalo, iisipin ko, sir, huwag naman ganon. Malalagay sa panganib kami, ayan, may nakaabang na mga buhaya, baka pwede naman yung relief na yan, na ibababa na yung aeroplanong ito, itapat mo na. Di baling hindi mismo mahulog doon sa loob ng Sierra Madre, igilid mo na, itapat nyo na. Di ba? Tapos, back-upan nyo naman kami. Total, may barko naman yung ating Philippine Navy. Ba't tayo natatakot? Teritoryo natin yan. Kung talagang teritoryo natin yan at sa atin yan, bakit natatakot tayong alalayan? Dapat yung barko ang nagdadala dyan eh. Diba? Kagunggungan yan eh. Yung barko nga natin na nagdadala ng dyan, pagkain, binobomba, hinaharas ng mga ito, tapos ngayon nagdala ng maliit na bangka. Talaga naman. Di ba? Hindi mo alam kung sinasadya nila yung kagunggungan nila o katarantaduhan nila o katangahan eh. Gusto kong sabihin na ang hihina ng kukote ng Pilipino. Ang hihina ng strategy natin, kaya nga pinagtatawanan tayo ng mga ito kasi mahina tayo sa kalkulasyon.
Pero, ewan ko, kasi sawang-sawa na tayo. Laging laman ng balita, Pilipino, Philippine Coast Guard, binaboy, binastos, etc., napilayan, etc. Wala eh. Di ko alam kung anong ginagawa ng mga tao sa gobyerno eh. O talagang wala silang pakialam dito. Pero sana magbago ang lahat. Sana sa susunod marinig natin Pilipino, mga Chinese Coast Guard tinuruan ng leksyon ng mga Philippine Coast Guard, Chino na nangaharas tinuruan ng leksyon ng Philippine Coast Guard, Chino na nanghaharas pinataob yung bangka ng mga Chino. Diba? Yan ang gusto kong marinig eh. Yan ang gustong marinig ng ating mga kababayan. Hindi yung puro na lang tayo yung ape. Leche. Kung talagang gusto ng ating mga nasa gobyerno na hindi tayo binabalahura ng mga to, kung magkakaisa lang lahat ng mga politiko, budgetan natin yan. O Puloy. Paulo Duterte, yung 51 billion mo, nananakaw, baka gusto mo naman magbahagi kahit 10 billion. Para nang sa ganun naman, kahit papaano, maging bayani ka man lang kahit magnanakaw kang hayop ka. O Duterte, baka gusto mong bawasan yung trilyones na nanakaw mo. Para naman magmistulak ang bayani sa mga Pilipino. Pero alam ko, hindi niya gagawin yun eh. Kasi yan nga gusto niya, sakupin tayo eh. Hindi gagawin ng mga Duterte yan dahil gustong-gusto nga talaga nga nila na maging bansa, maging na tayo, sakop na tayo ng bansang China. Kaya malabong gawin ng mga Duterte yan. Diba? Pero ganun pa man, sana po, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, malaman natin na ang ating mga Philippine Coast Guard ay nakapagpataob na ng mga bangka ng Chino dahil sa kanilang pang-aabuso at pang-aharas sa sarili nating teritoryo. Kaya muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.